Noong World War II, ang British Security Service o MI5 ay may isang programa na kung tawagin ay Double Cross System. Isang counter-espionage system kung saan ang mga espiya at mga double agents ay nagpapakalat ng maling impormasyon. Isang halimbawa nito ay si Agent Zigzag o Eddie Chapman. Nagpalabas ng peking impormasyon na nagsasabing tumatama ang mga bomba ng Germany sa target nitong Central London. Pero ang totoo ay hindi ito maabot. Kulang ng ilang kilometro ang tama ng mga bomba dahil dito ay hindi binabago ng Germany ang kanilang aim kaya't sa buong duration ng gyera ay hindi sila tumatama sa Central London. Isa pang maling impormasyon na ginawa ay ang Operation Mincemeat. Naglagay ang mga British ng peking top secret documents sa isang patay at itinapon ito sa baybayin ng Spain. Nang makuha ng German High Command ang mga dokumentong ito, ay napaniwala silang may plano ang British forces na salakayin ng Greece at Sardinia. Agad namang kumilos ang Germany para harangin ito, pero ang katotohanan ay ang Sicily ang pakay ng Allied forces. Dahil dito, nasupresa ang Germany sa ataking ito. Sobrang matagumpay ang double cross program habang ang mga Nazi naman ay nahihirapan sa paghuli ng mga espiya at mga double agents. Pagkatapos ng gyera, natuklasan ng lahat ng espiyang pinadala ng Germany sa Britain ay nahuli o sumuko bukod sa isang agent na nagpakamatay. Napakaraming bomba ang hinulog noong World War II. Ang estimate ay 3.4 milyong tonelada ng pampasabog ang ibinagsak sa Europa at Asia. 27 tonelada yan kada buwan. Ang mas nakakatakot pa dito ay 5 hanggang 15% ng mga ito ay hindi sumabog. Ibig sabihin ay nakalibing pa din ang mga ito at maaaring sumabog sa anumang oras. Sa Germany pa lamang ay meron ng higit 5,000 na bomba ang nadidiskubre kada taon. Sa huling buwan ng gyera, nagplano ang isang nakakatakot na Japanese unit, ang Unit 731. Pinlano ng unit na ito ang isang long-distance biological attack sa United States. Hindi na ito ikakapanalo ng Japan at mukhang gagawin lamang nila ito para magbago ang isip ng US na hindi na atakihin ang mainland Japan. Tinawag nila itong Cherry Blossoms at Night. 5 submarines ang ipapadala na tatawid sa Pacific Ocean. Bawat isa ay may daladalang 3 seaplanes kung saan puno ito ng plague-infected fleas. Lulutang ang mga submarine malapit sa baybayin ng San Diego. Maglulunsad ng mga kamikaze attack sa syudad. May infect ng plague ang mga tao at unti-unting papatayin ang populasyon. September 22, 1945 gagawin sana ang planong ito. Subalit nagpasabog ang US ng atomic bomb sa Japan. 1 buwan bago ang araw na ito. Dahil dito, hindi na natuloy ang Operation Cherry Blossoms at Night. Pagkatapos ng gyera, ang Japan at Russia hindi nagkaroon ng formal peace treaty na tatapos sana sa kanilang alitan. Kaya technically, tuloy pa din ang World War II para sa kanila. Ang salitang Nazi ay nagmula sa salitang Aleman na National Socialist. Subalit noong naging leader si Hitler ng grupo noong 1920, ang orihinal na tawag sa National Socialist Party ay NASOS o NSDAP. Pero ang salitang Nazi ay may ibig sabihin din sa salitang Bavarian. Simple-minded at foolish person ang ibig sabihin nito. Pinaniniwalaang dahil dito ay pinili ng oposisyong tawaging Nazi ang grupo. Kalaunan nga sa Germany ay ito na ang naging tawag sa kanila. Ang pinakamatagumpay na German interrogator noong World War II ay si Hans Scharf. Ang kakaiba sa kanya ay kahit na napakaraming kakilakilabot na pangyayari noong World War II, ni minsan ay hindi gumamit ng torture sa interrogations si Hans. Bagkus ay pinapakita niya ng respeto at kabaitan ng kanyang mga ini-interrogate. Nagpapanggap siyang kaibigan ng mga ito. Kilala siya sa pagdadala ng mga bilanggo sa kakahuyan para maglakad-lakad. Ngunit hindi niya ito ginagawa para tanungin ang diretsahan ng mga ito tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa militar. Sa halip ay umaasa siya sa tumitinting pagnanasa ng mga bilanggo
na makapagsalita o makipag-usap sa kahit sinong tao na nasa labas ng kanilang bilangguan. Dahil dito ay unti-unting nakakapagbigay ng mga impormasyon ng mga bilanggo nang hindi nila nalalaman. Matagumpay ang pamamaraan ni Hans, kaya't pagkatapos ng gyera ay nagbigay pa siya ng mga lecture sa US, pati na sa Pentagon, tungkol sa kanyang kakaibang pamamaraan ng interrogation. The Eiffel Tower. Nang matapos ang gyera, pumasok ang Red Army sa Nazi Germany. Dito nakita mga kakilakilabot na nangyari sa loob ng 4.5 taon. 1.3 milyong kataong pinadala sa Auschwitz. 1.1 milyon dito ay hindi na makakauwi. Hindi sapat ang mga salita para mailarawan ng hindi makataong gawain at kalupitan ng mga panahong iyon. Ngunit para sa ilang sinuwerteng nakalaya ay nagsisimula pa lamang ang kanilang kalbaryo. Ang mga babae na kaligtas ay naging biktima ng panggagahasa mula sa kamay ng dapat sanay kanilang tagapagligtas. Habang sila'y naghihirap makabalik sa kanilang mga tahanan, libu-libo mga babae sa buong Europa ang ginahasa ng Red Army hanggang sa kanilang kamatayan. Kilala ngayon bilang The Rape of Europe. Ang iba na nakabalik sa kanilang tahanan para sana mamuhay muli ng normal ay nanlumo lamang na makitang winasak na ng gyera ang kanilang tahanan o kaya naman ay may iba nang nagmamay-ari nito. Walang tahanan, walang pera, walang kamag-anak o kaibigan dahil namatay ang mga ito sa gyera. Ang mga taong ito ay nahirapang mabuhay kahit pa natapos na ang World War II. Sa tagal ng gyerang ito, ang Auschwitz ay mayroong humigit kumulang 7,000 miyembro ng German SS. 15% lamang nito ang napatay o kalaunan ay nahatulan dahil sa nagawang krimen ng gyera. Gaya na lang ng commander ng Auschwitz na nahuli noong 1946 at binigti noong 1947. Ang mga nakatakas naman ay masasabi nating nabuhay pa ng medyo komportableng pamumuhay noong post-war Germany. Ang iba'y nakatakas pa palabas ng Germany gamit ang mga peking identities nang hindi man lang napaparusahan sa mga nagawang krimen noong World War II. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.